May dalawang tao na parehong matagal at consistent naghulog sa SSS. Pero pagdating ng retirement, ang isa tumatanggap ng 6,000 pesos, habang yung isa 15,000 pesos. At ang mas masakit, mas mataas pa ang sweldo ng 6,000 lang ang nakuha. Kung nagbabayad ka ng SSS ngayon, malaki ang chance na papunta ka sa maling resulta. Hindi dahil kulang hulog mo, kundi dahil mali ang timing at strategy mo, lalo na sa mga huling taon bago ka mag-retire. Ang akala ng marami, basta consistent ka lang na nagbabayad buwan-buwan sa loob ng 20 o 30 years, automatic na lalaki ang pension mo. Technically, tama naman yon. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng hulog mo ay may parehong epekto. May mga taon na kahit taasan mo ang contribution mo, halos walang dagdag sa pension mo. Pero may mga critical years na kapag nagkamali ka ng timing, nawawala yung dapat sana nakita mo. At dito nagkakaroon ng malaking difference. Dito nagiging unfair ang system. Hindi dahil madaya SSS, kundi dahil hindi mo alam ang math sa likod nito. Para mabaliktad mo ito, pabor sa'yo, kailangan mong maintindihan to ngayon pa lang kung paano talaga kinukompute ang pension mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Simple lang ang idea, pero dito na rin nagkakaroon ng misunderstanding ang karamihan. Akala ng iba basta marami kang hinulog over time, automatic malaki na rin ang magiging pension mo. Pero hindi ganoon ang sistema ng SSS. Hindi lang total hulog ang basihan ng pension mo. Mas importante kung kailan ka naghulog at kung magkano ang hulog mo, lalo na sa mga huling taon bago ka nag-retire. Doon pinaka nagkakaalaman ang computation. Dito pumapasok yung tinatawag na Average Monthly Salary Credit o AMSAC. Ito yung average ng salary credit mo, kadalasan based sa last 60 months o huling 5 taon ng hulog mo. Ibig sabihin, kung mataas ang contribution mo sa mga huling taon na yon, tataas ang AMSAC mo. Pero kung mababa naman, kahit matagal ka nang naghuhulog, bababa pa rin ang magiging base ng pension mo. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila basta consistent lang, okay na kahit pareho lang ang hulog nila every month for many years, same lang din ang magiging outcome. Pero ang hindi nila napapansin, yung huling 5 taon nila, yun ang may pinakamalaking impact sa magiging pension nila. Doon talaga nagkakaroon ng difference at yun din ang part na kadalasan hindi napaplano ng maayos. Ito yung mga usual na ginagawa. Maghuhulog ka lang ng fixed amount for many years, consistent, walang pagbabago. Habang tumatagal, iniisip mo na okay ka na. Nalalaki na rin automatically ang magiging pension mo. Mukhang safe, mukhang tama, at sa totoo lang, wala namang mali sa pagiging consistent. Pero ang problema, hindi yun ang pinaka-optimal na strategy. Kasi ang hindi napapansin ng karamihan, hindi lahat ng hulog mo may parehong impact sa magiging pension mo. May mga taon na kahit tuloy-tuloy ka maghulog, maliit lang ang dadagdag sa magiging computation. Pero may mga panahon din na kahit konting adjustment lang sa contributions mo, sobrang laki ng epekto sa final pension mo. At kadalasan, nangyayari ito sa mga huling taon bago ka mag-retire. Kaya kung mali ang timing ng contribution mo, hindi mo rin nakukuha yung full effect nito. Kahit gaano ka pa katagal naghulog before that. Ibig sabihin, pwedeng dekada ka ng consistent, pero dahil hindi mo na-optimize yung timing ng contribution mo, maliit pa rin ang magiging pension mo kumpara sa iba. Dito nagkakaroon ng malaking difference. Hindi lang sa tagal ng hulog, kundi sa strategy na ginagamit mo. Dito nagkakamali karamihan. Akala nila basta tuloy-tuloy lang ang hulog, sapat na yon para lumaki ang pension nila. Pero ang strategy na hindi ginagawa ng marami ay ito. I-optimize ang contribution mo sa mga huling taon bago ka mag-retire. Hindi ibig sabihin na kailangan mong taasan agad from the start o biglaan mong i-max lahat. Ang ibig sabihin nito, may plano ka kung kailan ka mag-i-increase at sinisigurado mo na nasa higher bracket ka habang kinukumpute ang pension mo. Kasi dito mo pinaka naiimpluwensyahan yung magiging result.
At ito yung part na hindi obvious. Kasi kahit matagal ka nang naguhulog, kung hindi naka-align yung contribution mo sa tamang timing, hindi mo rin makukuha yung full potential ng pension mo. Pero kung tama ang timing mo, kahit hindi ka nag-max agad from the beginning, pwede mo pa rin ma-influence sa magiging computation mo sa dulo. At kahit maliit lang ang adjustment sa contribution mo, sa mga critical years, pwede itong magresulta sa mas malaking pensyon, buwan-buwan, habang buhay. Dito mo makikita na hindi lang consistency ang importante, kundi strategy. Mas lalo mo maintindihan to kapag nakita mo sa actual numbers. May dalawang tao, si person A, naghulog lang ng maliit around 1,500 pesos per month for 10 years. Tapos tinaasan niya sa 4,000 per month sa huling 5 taon bago siya mag-retire. Si person B naman, mas malaki ang hulog niya, around 3,000 pesos per month for 10 years. Tapos sa huling 5 taon, pareho pa rin sa 3,000 per month. Ngayon ang tanong, sino ang mas mataas ang pensyon? Dapat si person B, di ba? Kasi mas malaki yung naihulog niya overall. Pero nangyari, mas mataas ang pensyon ni person A. Sa pension computation, si person A nasa around 11,290 per month. At si person B naman nasa around 10,890 pesos. Ibig sabihin, kahit mas malaki ang hinulog ni person B for 15 years, nawala yung advantage niya sa final pension. Bakit? Kasi si person A, tinaasan niya yung hulog niya sa huling 5 taon at yun ang pinakamalaking factor sa computation ng pension. Ibig sabihin, kahit mas malaki ang hulog mo for many years, kung hindi mo naman na-optimize yung huling mga taon, mawawala rin yung advantage mo. At dito mo makikita yung pinaka-importanting insight. Hindi lang amount ang importante, kundi timing. Actually, may ginawa akong SSS Pension Blueprint. Guide siya para mas maintindihan at ma-optimize mo yung pension mo. Comment mo lang SSS Pension kung gusto mo ng copy or just message me. Ngayon ang tanong, paano mo ito gagamitin pabor sa'yo? Hindi sapat na alam mo lang kung paano gumagana ang system. Kailangan alam mo kung kailan ka kikilos. May window ka na, hindi mo pwedeng sayangin. Yung last 5 years bago ka mag-retire. Ito yung panahon na kailangan mong paghandaan, hindi hulaan. Kaya ang approach mo, dapat hindi basta tuloy-tuloy lang. Dapat may plano kung kailan ka mag-a-adjust ng contribution. Hindi ito paunahan. Kahit hindi ka nagsimula sa mataas, may pagkakataon ka pa ring iposisyon yung sarili mo basta tama ang timing. Pero dito nagkakatalo. Kung masyado kang maaga, hindi rin fully magagamit yung adjustment mo. Kung masyado ka namang huli, kulang na yung oras para makaapekto sa magiging resulta. Kaya ang goal mo, simple lang. Pagdating mo sa huling 5 taon, nakaset ka na sa mas mataas na level. Hindi random, hindi biglaan, kundi planado. Kasi sa dulo, hindi lang kung gaano ka katagal naghulog ang nagdidesisyon, kundi kung paano mo hinanda yung mga huling taon mo. Pero hindi ito para sa lahat. Hindi porket may strategy, ibig sabihin kailangan mo agad gawin. Kung wala kang extra cash flow, mas importante pa rin ang consistency. Mas okay na tuloy-tuloy ang hulog mo kaysa pilitin mong taasan tapos hindi mo rin masusustain. Kasi kapag naputol o bumaba ulit ang contribution mo, mawawala rin yung advantage na gusto mong makuha. Pero kung may capacity ka na, i-adjust ang contribution mo, lalo na habang papalapit ka sa retirement window, dito mo pwedeng i-maximize ang magiging pension mo. Ito yung para sa mga may flexibility sa income o may extra na kayang i-allocate strategically. Hindi ito about sa pinakamalaking hulog, kundi sa tamang paggamit ng kaya mong ihulog. Kaya importante na alam mo kung nasaan ka, kung priority mo ba stability o optimization. Kasi magkaiba ang approach, depende sa sitwasyon mo. Sa dulo, hindi lang maghulog ka lang ang strategy. Ang tanong dapat lagi, paano ko palalakihin ang magiging pension ko? Kasi hindi lahat ng consistent, optimal. At minsan, isang simpleng adjustment lang ang magbibigay ng malaking difference sa future mo.